ni mag-start na po tayo. Naku, nakakatuwa. Meron na naman tayong gold. Napakaswerte naman ng Pilipinas. Hindi po talagang matagal na po yan si Yulo. Matagal na po niya napagtiyagaan yan. 48 years old, biruin nyo, pero ganun pa rin kaganda, no? Sir Bad, sabi ni Undersecretary Roque, pinapasok daw Junior Remulla mga Interpol, pero di ibig sabihin na pwede sila makialam sa ICC, wag sila makialam ang Interpol, ibang usapan na daw yun. Wala naman po talaga eh. Actually, hindi po na, para bago lang tayo pumunta sa main topic, kasi hindi natin mapag-usapan na yan eh. Actually, wala talaga sa usapin yung Interpol. Pinasok lang yan ni Trillanes eh. Tapos, kahit naman si Remulla, maingat din eh. Kaya lang sinabi niya lang, ibang usapin na pag yung Interpol dahil parang words lang, no? Naglalaro lang sila sa words. Pero hindi po talaga dapat. Anyway, mag-start na po tayo. Thank you very much muna kay Sorina Riyadh with Love 13 sa 7 Saudi Arabian Riyal. Yan, teka muna. Tignan lang natin. Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Ito po yung kanina nyo pa sinasabi, no? Yung pong interview ni Maharlika dito po kay Cathy Binag na isa pong ex-partner, dating karelasyon 10 years ni Tony Boy Florendo. At siya po ay ang witness ng mga hindi po yung pulburon na video, mismong mga sessions. Pinatototohanan niya po yung mga sessions ng mga pulburon with then Senator Bongbong Marcos, no? Hindi naman yung presidente pa siya kasi walay na sila eh. Hindi na siya kasama. Pero napakalaki pong ano to kasi kung titignan po natin yung lumantad po si Morales. Bakit po kakaiba to, no? Anong pagkakaiba niya kay Morales? Si Morales kasi pinatotohanan niya lang bilang PIDEA agent na meron talagang dapat o meron talagang case o meron dapat silang iimbestigahan na yun na nga, no, nagngangalang Ferdinand Marcos Jr. dito po sa kondo na pag-aari nito ni Maricel Soriano, di ba? So hindi po siya mismo, kumbaga, bilang PIDEA agent. Pero ang tindi na po ng dating nun, no, sa tao. Ngayon po ito pong ang isang napakagandang si Cathy Binag na nagpapatotoo po siya bilang kasama, no? Saksi siya mismo. Kaya ang laki po, ang ano po nito eh, talagang siya mismo yung saksi na may nagaganap ng ganun. Kalimutan nyo na yung video, no? Ito po kasi saksi siya sa mga di mabilang na, kumbaga, parang nagbigay siya ng numero, mga 5 yata yung saksi mismo siya, no? Kaya maganda po tong pag-usapan. Yan po ang pag-usapan natin, tsaka ang implikasyon po niyan, uubra pa po ba yung mga ginagawa ni PBBM na Dehin Bokiki, lilipas din yan? Uubra pa ba yung media na hindi nila tutuklasin kung ano yung katotohanan? Kasi kapupuri lang sa kanila ni BBM na yung media natin ang sandigan ng magsasabi ng totoo. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel,
mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ibang level na po to, no? Yung kausap po. Una, congratulations muna kay Maharlika, no? Kumbaga, nung una talaga, ako aminin ko sa inyo, iniisip ko po, chismis lang yata to pinagsabi nitong babae. Noon na, mga ano yung meron siyang puting ahas, kung ano-anong kulay ng ahas, meron pa nga siya dati na sinasabi na uwak naman. Di ba? Parang ginawa niya lang teleserye. Maraming sabi ko, magaling gumimik tong babae na to. Kasi nagawa niya, kami hirap na hirap kaming hanap ng balita araw-araw. Siya hindi niya kinakailangan kako eh. Dahil meron siyang puting ahas na teleserye na pwedeng panoorin. Pwedeng tama yung pananaw ko na yun o pwede talagang may puting ahas siya at that time na nagpipid sa kanya. Dumating nga ako sa punto na eto, pinipidan siguro to ng mga maling info. Ganon eh, no? Yung duda-duda. Pero eto po, dahil napagtyagaan ni Maharlika eh, na ipakilala yung kanya sarili na siya yung mag-e-expose, taga-expose, pinakamatapang na mag-e-expose, no? Napagtyagaan niya po yan, in fairness kay Maharlika. Maaring nung una, duda tayong lahat dyan sa mga puti-puting ahas. Ako, vocal ako na, parang kalokohan yan. Hindi ko lang, kasi, hindi, vocal din akong tumitira dyan ng mga puti-puting ahas na yan. Pero dahil napagtyagaan niya na siya yung taga-expose at sikat siya, kusa nang dumarating sa kanya yung mga tunay na nag-expose, di ba? Kusan dumarating sa kanya yung mga video, kusan dumarating sa kanya yung mga yung katulad nila Agent Morales, no? Yung mga pinapasahan na po talaga siya ng mga classified at kung ano pa man, no? Ng mga nagiging kumbaga kung nung una duda, ngayon po talagang eto pala pwede nating gamitin yung kasikatan niya para mag-expose. Di ba? Yun eh. At ngayon, tignan nyo naman yung na-attract niya. Hindi na po to simpleng he says, no? Ibang level na po tong gusto ko lang ipakita sa inyo yung no, yung diferensya. Diferensya nung mga nauna niyang mga expose na ayon sa puting ahas, ayon sa mapagkakatiwalaang source niya. Source lang yun eh. Pero eto po, tao na mismo. Kausap niya, mismong tao na, mismong nagsasabi na siya ay saksi. Ibang level na po yan. Hindi na po yan sinabi ni ganun na may nangyayari kaila ganun. Mismo na nasa inner circle na. Hinahanap na si Maharlika. Kasi kung panonoorin niyo yung interview, hindi niya talaga kilala si Maharlika eh. May mga nagpapasa lang sa kanya ng kung sino si Maharlika. Di ba? O kung may expose ka, tama nga naman. Si Maharlika na yung kunwari ako, may expose ako. Gusto ko mas maraming mararating. 'Di ba? Si Maharlika. Maraming mararating kagad eh. Okay. Kaya ako tingin ko napag-aralan na nung Kati na naaral niya na ito yung mga pros and cons ng gagawin niyang paglalantad. Ito sa tingin ko yung nag-all out na siya, parang wala rin namang mangyayari. Mas maganda na to, mas ang tansya niya. Ako kasi meron siyang sinasabi na ito, kapag may nangyari sa akin, lahat kayo babagsak. Tapos may sinasabi siya na USB, di ba? May mga pinagbigyan na siya
kung ano mangyari sa kanya, ma-expose. Inihanda niya na for her protection itong ginagawa niya. Kasi hindi niya na matiis eh. Tapos nakikita niya eh. Marami tayong pattern na ginawa kay Cathy Binag na hindi natin maintindihan. Kasi ako marami kong hindi maintindihan sa ginagawa nila. Halimbawa, yung mga sa Davao ngayon, di ba? Ang tinatantya ko diyan, huhulihin siguro huhulihin si eto na siguro huhulihin na si Pastor Quebuloy kaya maraming sap diyan, no? Hindi ko pinapatulan kasi hindi ko alam ang ang kwento talaga eh. Tapos yung ginagawa nila kay BP Sara. Sagutin lang natin muna, medyo parang malayo pero kinakailangan natin sagutin, nakalimutan ko lang. Kasi pinalalabas nila ngayon, nagtatantrums lang dahil kahit ba tinanggalan, marami pa rin naman siyang security. Hindi katulad ni Lenny, hindi katulad ng mga ibang tao na wala halos security. Alam nyo, ganito po yan, no? Yan po ni-request ni BP Sara yan, yung BP parang PSG ng Vice President PSG. Di ba? Ni-request niya yan eh. At pinayagan po siya ng presidente. Wala kayong nakikitang issue nung good pa si President Marcos at saka si BP Sara. Bakit? So, ibig sabihin, kung sinasabi ninyo na mali, na marami siyang security, bakit kayo hindi umangal noon? Bakit hindi kayo umangal nung good pa si BBM tsaka si BP Sara? Ibig sabihin, hindi talaga yung katamaan at ang tinanggap ninyo pag ka-good ni PBBM, okay lang na okay lang kasi pinalalabas niyo ngayon masyadong privilege si BP Sara, 'di ba? Pero wala kayong angal nung pinagbigyan siya ni PBBM. Ibig sabihin, para sa inyo, okay lang na maging privilege yung tao basta kakampi siya ng Pangulo namin. Ganun ba? Kaya hindi kayo consistent eh. Binabanatan nyo, nakalimutan ninyo na 2 taon na merong security na marami, may sariling security si BP Sara. Bakit ngayon nyo lang babanatan? Ibig sabihin, tapos sasabihin nyo ngayon na privilege si BP Sara, ibig sabihin, yung 2 taon, hindi nyo nakikita na privilege. Correct. Politika talaga yan. Okay, balikan natin. Ngayon, nagtataka tayo, ano yung purpose nyo? Bakit kinakailangan yung manutil ng mga Duterte? Di ba? Kasi ang kino-question ko lagi, anong uri ng utak meron tong mga nanunutil sa Duterte? Lalong sumisikat si BP Sara. Lalong sumisikat yung mga Duterte. Bakit kayo nag-iisip na sutilin sila? Samantalang ang epekto niyan, bumababa yung popularity nyo. Hindi po totoo na tumaas yung popularity ni BBM ngayon. Ha? Yung pong survey niya na tumaas yung kanyang trust rating o kung anumang rating yan, ginawa po yan before ng SONA. Ginawa po yan before ng bagyo. Ngayon po, pag ngayon po magsasarvey, na tinitiyak ko sa inyo na wala magsasarvey ngayon, bagsak na bagsak po yung popularity niyan. Dahil sa kapalpakan, highlight ang nag-trigger sa kanya na lumabas ang pangbubuli kay Inday. Okay. Binubuli nila di ba? Binubuli nila si Inday. Inaano nila, yung tinitikis nila, yung mga Duterte. Ngayon, naunawaan ko ngayon dahil dito kay Cathy Binag. No? Yung sinabi ni Cathy Binag, ginagawa nila sa akin yan. Ano may termino si Cathy Binag, pambubuli ba? Binubuli siya o anong ginagawa? Haras? Inaharas? Basta may termino si Cathy Binag eh. Nung mga tropa na yan. No? O nga, hindi pa hindi pa sabay yung SONA at saka yung video eh. Okay.
bully ba yung sinabi ni ano ni Cathy? Ngayon ko naunawaan, sanay pala sila ng ganun. Pagka hindi na good dyan sa tropa, tropa eh. Tropa ng mga nagpupulburon. Pag hindi ka na good, bubulihin ka nila. Hindi pala to political motive yung ginawa nila sa ginagawa nila sa mga Duterte. Hindi pala to politically motivated, no? Akala natin palpak 'yan. Yung analysis ko, akala ko bakit ang iniisip ko nga lalo lang kayong masisira niyan. Pag sinusutil niyo yung mga Duterte, bumabalik lang sa inyo. 'Di ba? Susutilin niyo yung mga Duterte, ang balik niya sa inyo. Kaya yan, sama-sama yan. Sinusutil nila si Roque, sinusutil nila si Kibuloy, kasi malalapit lahat kay Pangulong Duterte. Yun pala, ugali na nila yung magtotropa pag hindi po politically motivated na palpak. No, akala ko wrong moves nyo yan. Dahil lalo nyo lang pinasisikat regardless pala, wala silang pakialam. No? Wala silang pakialam. Yan pala ugali nila sa kwento ni Cathy Binag. Ay, napulot ko eh. Ginawa na sa akin yan. Yung sinasabi niyo, yung ginagawa kay BP Sara, ginawa sa akin yan. Hindi pala yun politically motivated na mga paninira, kundi ayun nga, tama, bangag moves, no? Kaya ito po, media, ewan ko lang kung yung papuri sa inyo hindi nyo pangangatawanan na kayo yung sinasabing sa kabila ng mga unregulated na mga katulad naming social media, sa kabila ng mga sandamakmak ng fake news, sa kabila ng yung artificial intelligence, hindi yung mga deepfake, no? Kayo ang magsasabi ng totoo, media. Kanina pa yan, no? Ilang Duterte vlogger na yung nagtopic. Huli na nga ako eh. 'Di ba? Nauna na sa akin sila Bisdak, marami na nauna sa akin. No? Bakit wala pa rin kayong reaction yung media? Hindi, no? Hindi kayo pwede nahimik dito. Kasi ibang level na to, hindi lang to yung he says, no? Yung kay Morales, na yun eh, talagang matindi na yun eh. Kasi PDEA agency eh, iimbestigahan niya eh. Nalusutan nyo. Nasira nyo yung binanatan nyo lang si Morales. Bagamat tuloy-tuloy pa rin si Morales na nag-expose. Kaya lang eto, mahirap pong una, i-disprove nyo na siya ay naging karelasyon ni Florendo. Ang dami nyong i-disprove dito sa tao na to. Yung kwento niya tuloy-tuloy. Hindi naman to yung anong tawag doon, yung nag-iisip ng matagal eh. No? Tanungin mo siya, alam niya isasagot niya. Hindi to katulad ng pag tinanong mo hindi alam ang isasagot, tatawa. Etong hindi scripted. Wala siyang iniisip na susunod. Maski yung tanong naman ni Maharlika, wala rin naman sa script. Alam mo eh. Kung paano yung scripted lang, tsaka yung at nakikita mo na talagang napamahal sa kanya yung Florendo kasi iniingatan eh. 'Di ba? Meron siyang spontaneous, tapos hindi niya ino-all out na sinisiraan yung dati niyang karelasyon. Kaya makikita mo yung concern eh. Concern pa rin siya eh.
Pero, yung siguro mas nanaig na sa kanya yung magsabi na siya ng katotohanan para mapayapa na ang lahat. Eh, ako actually nasya-shock ako, eh. I'm in, state of shock. Nagulat ako gano'n, 'no. Hindi nga, kasi parang naalala ko yung ganitong mga revelasyon nung kay Erap, yung, ano ni Erap, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo, yung, impeachment ni Erap, yung tinatanong, "O paano mo nalaman na siya yung pumirma ng ano?" Mga saksi kasi. Paano mo nalaman na siya yung si Jose Velarde? Eh, pumirma po siya sa harap ko, eh. Jose Velarde ang, pinirma. Yung mga gano'n, inalok ako, 'di ba? Inalok siya, hindi na 'to di umano, eh, siya mismo, eh. 'Pag third person kasi di umano pa, eh. Eto siya walang di umano, eh. Hindi siya nagsabi na inalok siya di umano. Tayo sasabihin natin inalok siya di umano. Pero siya, inalok siya. Lynn Jordan, thank you very much sa €249. Sabi ko, hindi na po pwede na dehin bukiki. Kinakailangan po ng paliwanag ng taong bayan. Hanggang ngayon pa ba yan? Nagtutuloy-tuloy pa yan? Yung mga revelasyon, may nauna ako nakita yung may tulo-tulo. Ewan ko kung totoo yun o AI generated. Ang hirap kasi ngayon, di ba? Baka AI generated, eh. Hindi po AI yung hindi po deepfake yun. Mahalata nyo naman pag deepfake, eh. Tuloy-tuloy, eh. Thank you very much kay Sarah 23. Tayo, tignan din natin, no? Yung kahit sa mga kaano natin, yan yung sinasabi natin na kahit hindi nagsimulang Duterte si Maharlika, bakit mo babanatan kung ganyan, kung nakakatulong naman siya sa cause natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, eh, magmasid kayo talaga. Nasaan na kaya si Inday? Babalik kaya siya na sana unahin niya muna i-secure yung sarili niya. Hayaan niya na rito. Kinasuhan na ba si Maharlika? May kaso ba si Maharlika? Tindi, no? Napakabigat ng, alam niyo, etong mga ganitong expose sa mga ano na, eh, natutuklas dati sa actual na ano na, eh, yung actual na impeachment trial. Eto, walang kaabog-abog, no? Wala tayong kaabog-abog, eh. Biglang lumabas si Maharlika, tinatanong ko nga kay kanina nung wala kayong sinabi kundi, Boss Bas, napanood mo na ba si Cathy Binag? Eh, sino naman yun? Dating asawa ni Tony Boy, si Margie Moran. O, di ba ano yun? Miss Universe. Yun ba yun? Yun yung Tony Boy, yun yung asawa ni Margie Moran. Ganda, no? So, very exciting po yung nagaganap. Very exciting po na maging parte ng Duterte supporter. maging Duterte. Oh, Miss Universe yun. Eh, sila ni Gloria Diaz ang Miss Universe. Margie Moran, no? Akala ko Florendo, pero hindi ko alam na kung sinong Florendo. Eh, dyan pa naman na. Doon sa nakarating na ako rin, paradahan. Sila yung may paradahan ng mga, ang galing nung mag-isip ni Florendo. Yan yung sasaging, di ba? Mahusay yan. Mahusay kumita dahil siya lang nakaisip yung mga mayayaman doon sa kanya.
Sa kanya nagpa-park, may parking, nagbabayad ng parking fee ng motorboat. Si Boss Nestor, mabuhay ka dyan. Yan pala si Florendo. Kala ko, mukhang bata pa yung Florendo. Kala ko matanda-matanda na eh. Oo nga po, ito na nga po yung saksi, si Cathy Binag na talagang may mga pulburon session. Kaya mahirap po ito na i-deny hindi ko alam kung paano nila ito i-deny kasi so far, mga Duterte vloggers ang nagtatapik. Tinignan ko yung mga magigiting matatalino kuno ng mga BBM vlogger. Wala. Hindi pa to topic. Ganyan po yung sinasabi natin sa inyo, no? Mahahalata nyo po na yung mga vlogger na yan ay hindi po nila talaga topic yung mga tinatopic nila. Kasi palalagpasin mo ba yan kung nabalitaan mo may ganyan? Di ba? Hindi pa nila alam kung paano babanatan. Maghihintay pa yan ng baba. Imposible naman lahat ng vlogger ng BBM walang kayang isagot diyan. Kung sila ay anong tawag doon? Talagang kaya nilang mag-isip para sa sarili nila. Kami kaya namin mag-isip eh. Kita nyo, sino-sino na mga vlogger na nagtalakay ito? Nakita ko lang si Attorney Trixie, si Bisdak, pati nga si KPL, na-topic na rin. No? Tingnan nyo nga. Ganyan po sila. Kaya ito pala yung sinasabi ni Tatay Digong na kala niya. Kasi yung mga mayayaman doon, ito ba yung sinasabi ni Tatay Digong na mayayaman sa Davao na character assassination yan siya, boss? Hindi naman. Kung nagsasabi ka na totoo, hindi character assassination yun. Kaya makikita nyo po, hintay pa ng script sila. Kung anong babanatan. Tignan nyo nga, ang binabanatan pa rin ngayon, si Roque pa rin. yun yung pagkakaiba ng mga vlogger na independent. No? Agad-agad yan. Puta, may balita ba? Panoorin ko yan. Pucha, ano pala to si Cathy Binag. Sige, topic ko yan mamaya. Ganun lang. Okay. Ano pa bang dapat nating mapag-usapan dito? Yun no. Ngayon naliliwanagan ako kasi ang basa ko dati mga politiko naman to. Panay naman sila politiko. Bakit ganun nila banatan yung kasi yung pagbanat nila sa mga Duterte nakakakuha ng nakakakuha ng ayan yung Florendo na binabanggit ni Tatay Digong. Yan yung mga mayayaman na tropa ni BBM. Yun may binabanggit si Tatay Digong nung unang SONA. Parang hindi ko na alam, parang sa dami ng pagsasalita ni Tatay Digong nababanggit niya yan. Okay. Kaya ngayon, naliwanagan na sa akin. Kaya nagsasaper talaga si Martin din. Si Martin, naniniwala ko na hindi siya eh. Di ba? Parang hindi siya katropa pips nung mga yun eh. Ibang tropa yun eh. Parang si Martin kasi parang hindi, no? Papansin nyo, hindi siya bilong doon sa grupo na yun. Na parang, itsura pa lang yung asawa ni Don Sulueta, tsaka yun nga si Florendo, itsura pa lang nila talagang yung nung mga kabataan sila, mga sotil, no? Yung sotil na pagudi-gudi talaga. Ang dami na nga kasi nagsabi, di ba? Tatay Digong, tapos yung mayaman na kabataan din, kasabayan nilang naging bata, si Nicky Cositing. Diba? Senator Nicky Cositing. Kaya kilala sila eh. Nakatikim ako na saging niya. Pinatikim ako ni Boss Nestor eh.
mga malalapit sila, no, nung mga noong araw pa pala. Talagang magkakatropa pip. Si Martin ang parang hindi nila. Kaya ang tingin ko, sabi ko bakit gano'n? Kaya kita niyo hindi nag-improve si Martin sa ano. Sa kanya kasi yung balik no. yung pala. Yung pala yung panunutil nila sa mga Duterte, wala silang hindi sa kanila yung importante yung ano ang balik niyan. Parang sa kwento ni Cathy, ginagawa sa kanya yan, pambubuli, isang tropa. Hindi kaya ganun yung, di ba? Yung ginagawa ngayon sa mga Duterte. Mas mauunawaan mo na kung paano yung line of thinking. Pero mahirap po yan kasi siya po ang ating presidente. Yun, no? Very serious. Kaya dapat magpaliwanag. Pwede niya sabihin talaga na oo, noon, nung kabataan ko. Kasi hindi naman sinabi ni Cathy na ngayon eh. Hindi na siya kasama ngayon eh. Ano na siya eh. Dati. Yung kwento niya parang senador, no? Senador pa si BBM nung nakakasama siya. Parang mga senador pa. Ayun yun eh. Pamangkin ni Flores. Oo nga, sabi nga nito ni Cathy, pamangkin. Pero hindi ko akalain na hindi naman ganong matanda pa yung itsura ng Tony Boy Florendo. Parang okay pa rin eh. Ang iniisip ko yung mga itsura, yung kasintatanda nila Edsel Lagman eh. Hindi ko pa nakikita eh. Dahil ngayon, lumantad to si Cathy. Biglang sumikat din yung mukha niya. Parang sila Alvarez lang pala. Si Pantaleon Alvarez. Mga ganun lang itsura. Hindi yung kasi itsura. Ang iniisip ko sa Florendo, matagal ng politiko to. Siguro kasintanda na to ni nila Edsel Lagman, no? Hindi naman pala ganun. Katandang-katanda. Okay. Ano pa ba? Baka may nakalimutan pa tayo. Tapos yun nga, no, may USB. Kaya lang uunahan na yan. Uunahan na yan. Dapat dito labanan ng authentication na agad. Ma-authenticate na kagad ng mga kasi kung USB yan, picture man yan o video, dapat meron ng mga authentication yan sa mga video expert na yan ay totoo. Alam ko na kasing pambabanat nila dyan, pag nilabas yung balang araw, sabihin, AI lang to. Si Amik may pag-asa na nasa si pamangkin. Amik, ikaw naman, no? Hindi natin kaya yan. Yung mga ganyang itsura. Pang ano lang ta. Grabe, no? Hanggang ngayon, very shocking pa rin sa akin. Okay, siguro mas masarap na makipagkwentuhan muna sa inyo. Kwentuhan na po tayo bago po natin muling pag-usapan, no? Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan. Suko na bangag. Kinasuhan niyan si Florendo ni Alvarez. Buong First Family ang isa lang sa drug test. Dynamite, yung interview yung ginawa ni Maharlika, ilang milyones magiging views kaya. Dami po yan. Kumakalat na nga kagad eh, no? Magaling, ang galing nung ni Maharlika, nagawa niya sa sarili niya, no? Talagang kung may gusto kang expose, hanapin mo si Maharlika kasi hindi naman sila magkakilala ni Hindi sila magkakilala nung Cathy. Hinanap lang siya para sa expose na yan, no? Bago lang yung Alvarez, sikat ng mga Florendo 1980s pa. Si Ate Amy to the rescue na naman kay Unica Eho. Ang problema kasi kay Ate Amy,
meron din siyang mga itinatago pa, eh, 'no? Tinatago niya pa rin 'yan, eh. Kung magtatapat siya diyan na ano talaga, mas bata si Martin sa kanila kaya hindi nila kakosa. Sir Amik, may pagnanasa pa kay Kati si pamangkin. Sino ba si pamangkin? Kuya. Ayan. Uy, may pahalik-halik pa si Sherry. Nako kuya, AI daw kaya pinatanggal nila sa FB. Tapos umapila authentication, blinak ni FB. So ibig sabihin, di yun fake. Anong AI? AI yung ano, hindi na talaban yan BBM at Lisa, ayuda lang katapat para may divert ang issue. Siya. Matanda si Tony Boy, 25 years gap nila ni Miss Cathy. And 16 years nang hiwalay yung Florendo bago sila ni Miss Cathy. Kaya hindi po talagang sila, no? Sila talaga yung ano. Talaga pala. Manyak pala. Ayan pa. Si Diamond Star babaliktad na kaya? Hindi natin alam. Ito kasi, tinatantya ko kung